Isinusulong ng mga eksperto ang paggamit ng bagong screening procedure na makatutulong na supuin ng cervical cancer sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Bien Manalo. 1998 nang huling nagpabakuna laban sa human papilloma virus o HPV infection si Nanay Marie. 30 taong gulang siya noon at may 3 anak. Ngayon, 6 na ang kanyang suplinga. Aminado siya na bagamat hindi palagian ang kanyang pagpapabakuna, tuloy-tuloy ang kanyang konsultasyon sa kanyang espesyalista. At bilang ina, mahalaga sa kanya na magpabakuna para may proteksyon laban sa nakamamatay na cervical cancer. Kasi mahalaga sa aming mga kababaihan na magpabakuna laban sa HPV para iwas cancer, para na rin maiwasan ang sakit na mga cancer. Sa mga kababaihan na siguro mas mabuting magpabakuna kayo laban sa cancer, laban sa HPV cancer, para sa ganun magkaroon kayo ng sapat na protection laban sa inyong sarili para iwas na rin sa sakit na cancer. Nababahala ang ilang mga doktor at eksperto sa pagtaas ng bilang ng mga kababaihan na nagkakaroon ng cervical cancer sa Pilipinas, bilang pangalawa sa pinakakaraniwang cancer na tumatama sa mga Pilipina. Ayon sa Department of Health, 12 Pinay ang namamatay kada araw dahil sa cervical cancer. Noong 2023 nga, mahigit 8,000 kababaihan ang na-diagnose na may cervical cancer at halos kalahati sa bilang na ito ang nasawi. At posible pa raw umabot sa mahigit 160,000 na mga kababaihan sa Pilipinas ang maaring mamatay dahil sa cervical cancer mula 2020 hanggang 2070 kung mapapabayaan. Aminado naman ang ilang mga doktor na marami pa rin kababaihan na nasa 30 hanggang 49 na taong gulang ang hindi pa rin sumasailalim sa HPV screening. Yes, it is alarming. This is a public health problem kasi cervical cancer can be prevented. Ibig sabihin, pwede siya maiwasan. Pwede kang hindi magkaroon ng cancer sa cervix. So ito ay pwede mo siya maiwasan. So sa anong paraan ay kailangan mo lang magpa-screen, ma-detect mo siya. Ang cervical cancer ay mga abnormal cells na tumutubo sa cervix dahil sa human papilloma virus o HPV infection. Ang HPV ay karaniwang virus na nakukuha sa pakikipagtalik at skin-to-skin contact. Hindi agad lumalabas ang mga sintomas nito at maaari itong mabuo 10 hanggang 15 taon. Dahil dito, isinusulong ang paggamit ng Centralized Laboratory Model for HPV DNA Screening o CLAMS. Paiigtingin ito ang Cervical Cancer Elimination Program ng bansa sa pamamagitan ng paghahatid ng innovative approach sa pagpapalawig ng access sa high-quality screening and treatment. Mas mapapabilis din ito ang proseso ng screening dahil sa hub and spoke laboratory network na magse-centralize ng HPV DNA testing, paggamit ng self-collection na magpapabuti sa screening uptake at ang paggamit ng thermal ablation. So the centralized laboratory model using HPV DNA screening or the CLAMS project help us reach more women in hard-to-reach areas, even in workplaces. Kasi you don't need a room, private room. Ipinunto rin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng civil society organizations, pribadong sektora, mga lokal na pamahalaan at mga komunidad sa pagsugpo ng cervical cancer sa Pilipinas. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.